Damihan ng isasaing kapag ganitong lutong ulam ang iyong ihahain. Restaurant style na napakadali lang gawin sa bahay, kayang-kayang lutuin. Budburan muna ng paminta ang mga bangus. Kailangan dito boneless na ha, para iwas tinik pag nakain. Then season it with salt. Pantay-pantay ang paglalagay ng asin at hindi sobrang dami, para balance lang ang alat. Rest it for about 10 to 20 minutes para mas maabsorb ng bangus ang asin at paminta. Tapos kinote ko lang ito ng harina. Prituhin lang ang bangus hanggang sa makuha yung tamang kulay na gusto mo. Kapag ganito na nga ang kulay ay goods na yan sa akin, kaya naman sinet aside ko muna. Sa mainit na pan ay naglagay lang ako ng butter. Then sinunod ko na ring nilagay ang chopped garlic. 2 buong bawang nga palang nilagay ko dito dahil para sa akin mas mabawang ay mas masarap. Habang hinihintay ko ang maluto ang bawang ay nagprepare naman ako ng 5 pirasong itlog maalat. Hiniwalay ko lang dito ang dilaw na kulay nito dahil ito ang magpapadagdag ng creaminess sa lasa sa lulutuin ko. Pagkahiwalay, durugin lang ang dilaw ng itlog ng ganito. Then ihalo na ito sa ginisang bawang. Lagyan ng coconut milk, fresh or yung nabibiling ready-to-use coconut milk ay pwede na, para iwas na din ang pagpipiga. Isunod ang paprika, brown sugar, at cheese. Optional lang naman ang cheese, tira lang din namin ito kaya naisipan kong ilagay. Naglagay na din ako ng green and red chili. Minix ko lang to hanggang sa mag-combine lahat ng ingredients. Kapag ganitong nagmamantika na nga ang sauce ay pwede nang ilagay ang mga napritong bangus kanina. Huwag din kakalimutang maglagay ng onion leaves, dagdag pampalasa din ito sa nalutong bangus. Amoy pa lang talaga ang sarap na ano pa kaya kung matitikman nyo? Kaya wag mong idadagdag ito sa bangus recipe mo kung ayaw mong mapasarap ang kain ng buong pamilya mo. Sana'y nabusog ko ang mga mata niyo sa panonood. Salamat!